Mga ka-stormy. Ay, 8 ice cream. Anong flavor yan? Flavor avocado. Avocado ano? Nakita mo? Avocado strawberry. Avocado strawberry. Pati nga, yung harap. Strawberry. Strawberry. Yeah. Oh, yan. Kahapon, milk stick lang. Ngayon, ganyan na. Delicious. Ayan natin ma-enjoy ni Lola Park. O, di ba? Ayaw mo kutsara. Ayan. Kain ka na, kain mo. Nakakatuwan. Napakainit kasi. O, di mag-ice cream tayo. Di ba? Ano silbing kumita kung di naman na-enjoy ang buhay. O, ayan. O. Napakaunti naman yan, mami. Ayaw matanggal pa eh, maano pa, matigas. Matigas pa. Naku, mami, buntis ka ba? Lambo na yan. Sarap. Sarap. Napakainit. Ito pa hiram nila. Oo. Magkakaroon ka din niya, kaya kabisaduhin mo na yung yung price. Meron namang tarpaulin eh. O, nabulol ka daw, sabi ni Sir Ricky Anuevo sa pangalan niya, ayusin mo daw. Shout out, Ricky Anuevo. Ito nga. May istorya. Ha? May store. Meron. Shout out. Store of Ricky Anuevo. Anuevo. Yung wife niya ang may store. Nasa abroad siya. Yung wife niya, may building sila. Parang katulad kay Tita Tessie. May building sila, tapos nagtindahan. Saan? Pero hindi ko lang alam kung taga saan si Sir Ricky. Basta mga viewers and subscribers natin yun. Tinanong mo pa talaga kung may store siya. Oh. Shout out ka mo Winnie Salgado. Shout out kay Stormy Winnie Salgado. Oh, yun. Sino pa si shoutout natin? Sino mga gusto magpa-shoutout, guys, ha? Sabihin nyo lang kay Lola para libre. Libre shoutout. Libre ice cream. Libre ice cream. Shoutout na lang. Malulugi ka pag naglibre ka ng ice cream. Ano sa'yo, bebe? Yellow. Lola nyo. Me, Deliana Santos. Beliana Santos. Malu Aguirre. Malo Aguirre. Hi, mga ka-stormy. Sino pa ba? Kain tayo ng ice cream. Ellen Pilar. Dami natin maming subscriber eh. Ellen Pilar. Oh, ano pa? Sino pa ba? Lornzy OFW Kuwait. Lornzy OFW Kuwait. Ayun. Ako nagtuturo ng Ayan. Sino pa ang dami nating sa mga hindi pa masya-shoutout, no? Stay tuned lang kayo dyan. Shoutout kay ni Lola Park. Susulat ko na sa papel, guys. Ano pa? Nakikita ko ba doon sa Saan? Vlog mo na yan? Sa YouTube ko? Sasahod ako sa 22. Bakit? Magkano? Ba't nung tinatanong? Hahati ka? Kukunti lang. Pambayad lang internet. Ay kasi gusto ko gusto mo? marami kang pera. Ako gusto mo maraming pera. Hindi ba't pera nga nagiging dahilan ng ng pagkakagalit at pagkakaaway? Pobre naman yun eh. Wow. Masarap Kakain na ako. Kakain din ako. Kakain sauce. Very very sweet. Minom ka tubig marami, ha? Kainit ngayon. Video to. Video ba? Ayan. Sir, nag-ano na kami doon. Tinatapos lang namin shelves namin. Malapit na magpadala ng doon. Yun po ba anytime? Kahit wala kang deliver dito, sinasabay? Agent ka magdadala? So magpapasabi na lang talaga ako. Ito ka doon? Ayan. Ano to? Ay, may pamas pa ng taon. So, nanalo ako, guys. Wait. Nanalo ako na keychain. Sana t-shirt na white. Yung nga yung gusto ko, t-shirt na white. Yung talaga yung gusto ko. Hindi pa po pwede kami magkaroon ng uniform ng mga tindera ko ng Ace. Ayan. Gusto nila yan eh. Hello guys, ito na po ang update sa ginagawa ni Daddy Park ng mga shelves. So talagang working talaga siya. Work mode talaga ang peg niya today. So kung makikita nyo guys, ayan. So may mga palpak na mga
plywood na 3/4 siyang nakuha. So nasira pa nga yung kanyang pangkat ng kanyang wood kasi nga may bato na palaman yung nabili niya na kahoy or plywood na 3/4. So ayan. Hi guys, Mommy Park is here. Although hindi pa ako nagme-makeover, ibibigay ko na sa inyo ang ating my yearly birthday message, no? And also, syempre, kasama na din dito ang kay Lola Park nyo na latest sa kanyang mga ganap. And also sa ating store branch soon, okay? So, I'm so happy. Alam nyo, tinitsura ko, parang losyang na losyang. Kasi naman, napakahirap talaga ang mag-vlog ng taxing. Lalo na kapag isasabay mo pa na kailangan magkaroon ng demonstration. Nadidrain talaga ako kapag taxing. Kaya ayoko talaga siyang i-vlog, sa totoo lang. Mag-lipstick tayo para hindi ka na mumutla. Kasi sa totoo lang guys, nakaka-drain talaga siya kapag kayong alam ko siya gawin at ituro kung kasama kita. Pero yung sasabihin mo i-vlog mo siya, nakaka-drain siya guys. Naawa lang ako talaga doon sa ibang mga bagong nag-registered sa ating BIR na mag-guide sila ng hapyaw. Guide lang in a way na, or in a sense na magkaroon lang sila ng idea. So, mapapansin nyo, I just uploaded a video at iyan ay kasama sa playlist ng ating tax topic. Okay? So, kayong mga katindera na you are into transition at bago pa lang kayong mag-comply or you're planning to comply na sa pagre-register sa BIR, ay malaking bagay po ang mga tax topic ko. Sana maintindihan nyo kasi para po akong hinahabol ng 10 inahing manok dun magsalita. No? So, yun lang. And syempre, seek professional pa rin. Yun pa rin ang mas importante para mas sigurado kayo. Kasi ang kay Mommy Park, ay personal lang naman yan. No? Mga experiences ko at saka ginagawa ko. So, whatever happened, if there is a mistake, kaya ko siyang panindigan. Kasi problema ko siya. Pero kung sa inyo, isip-isip. No? Okay. So, bago mag-April 15, mga April 13 yata, I was, gabi yun, hindi ako nag-vlog nung araw yata na yun. I was with video call sa aking mate, sa aming schoolmate, tapos nag-transfer siya sa ibang school, na ngayon ay nakabase siya dito sa amin sa Pande, pero nag-transfer siya ng school. Ang kanyang course ay accountancy. So, ngayon, maganda ang kanyang kalagayan sa buhay. Siyempre, may asawa na rin, may pamilya. So, nagkaroon ako ng pagkakataong makakwentuhan siya kasi meron akong tinatanong sa kanya. Ang extra income niya, ginagawa niya is yung filing ng taxing din, bukod doon sa talagang tax assistant ko. No? Shopmate ko siya, yun din ang kanyang trabaho. No? And then, yun nga, nag-aasikaso siya ng mga important documents sa BIR, ng mga dito, mga kilalang personalidad dito sa Pande, mga elitista, mga konyo, at malalaking mga negosyo sa iba't ibang lugar. Oh, diba? Ang taray. So, we got to talk and we got to catch up. What's going on? Kamusta ang buhay? Ganyan. Nagkwentuhan kami. And then, she mentioned to me na siya daw ngayon ang market master sa aming palengke. And sabi ko pa, hala ka, ba't di mo naman ako sinabihan? Alam mo namang nagsasari-sari store ako eh. Sabi niya, hindi ko rin naisip, mate eh. So, kumuha daw siya ng pwesto, pero hindi para magtinda, para paupahan. So, sabi ko, kung may available at kung sakali naman na magugustuhan ko yung pwesto, alok mo naman sa akin. Kaya ngayon, I'm inspired na talagang magtabi ng pera, no? Yung mga extra ko na maiipon, kung sakali, I do hope, ipon ako para just in case na magsabi siya na may available at magustuhan ko, malay mo naman, makapwesto tayo sa palengke. Diba? So, siyempre pangarap ko yun dati pa, sa totoo lang. Kaya lang siguro, ako talaga, naghihintay ako ng, if God's calling, ginugo ko. Pero kapag dama ko na may doubt pa ako, kahit nandyan na yung opportunity, hindi ko siya ginagrab. Actually, naalala ko noon, meron akong kakilala din na taga-palengke, na meron siyang 3 yata yung kanyang 3 or 4 yung kanyang pwesto. Yung hindi pa nililipat yung palengke na bago ngayon. Dito sa amin sa malapit sa akin dito sa Mapulang Lupa, Pandi. May luma kaming palengke. So empty na ngayon yun. Tapos nilipat na doon sa ilalim ng Masway. So sa mga nanonood sa akin ng vlog ko, nagbablog ako sa Masway, namimili kami. Alam niyo yun. Nandun siya sa ilalim ng Masway Supermarket. Yung palengke ngayon na bago. Dito sa Mapulang Lupa. So dati, dun sa luma,
kapag nauubusan ako, nung nagpapalaki pa lang ako rito, pag nauubusan ako, tumatakbo ako doon sa kakilala ko na wholesaler. And then, one time, she told me, actually, hindi niya doon sa akin sinabi sa pwesto niya sa palengke. Doon niya sa akin sinabi sa pwesto niya sa malapit sa palengke, sa isa pang palengke. O, dalawa kasi palengke dito, guys, sa Pande. Isa sa town proper at saka dito sa amin sa Mapulan Lupa. So, doon sa building niya sa town proper, na malapit sa palengke, meron din siya doon store. Bumibili din ako doon. Dati, sinabihan niya ako na if I am interested na bumili ng rights or kung ibebenta daw ba niya sa akin yung kanyang pwesto, kunin ko daw. Hindi ko ginaw kasi unang-una, milyon ang ilalabas agad-agad doon, no? And aside from that, syempre, mga panahon na yon, ang tindahan ko lang is eto. Actually, inalok sa akin yung pinakauna na yung pwesto nga niya sa palengke na malapit dito ngayon is maliit pa lang ang store ko. Doon pa ako sa dati kong store. So, that time kasi, it's not a calling yet, no? Or hindi siya para i-grab pa. So, ako, talagang, meron akong sign if it's about time or not. So, nung mapunta ako dito, eto pinag-ibihan ko. Tapos, nabanggit na naman niya sa akin nung nagkita kami sa kanyang pwesto sa palengke dito, yung dating lumang palengke dito, nabanggit niya rin. Tapos hindi ko siya sabi ko pag-iisipan. Tapos isa rin siya sa nagkaroon ako ng idea bukod kay Ate Lourdes kung paano ako magpapagawa ng shelves nung nagpapalaki ako dito. So yon. So hindi rin naman niya binitawan eventually, siguro tinuloy na lang din niya, nanghihinayang din siguro siya kasi napapagod na siya and then medyo okay na naman yung mga anak niya at medyo established na sila kahit paano, isa na lang ang gusto nilang i-manage yung malapit doon sa proper town na building, kaya lang siguro nang hinayang din siya, no? And then hindi lang din iyan yung mga opportunity na inaalok ako na saluhin ko yung tindahan nila, hindi lang iyan, meron pang isa, yung dati naming wholesaler na malapit sa tinitindahan ng nanay ko ng itlog, lumipat siya sa isang parang pabahay sa Santa Maria. Meron siyang mayroon siyang bahay doon and doon siya nagnegosyo ng wholesale. So, nung minsang napasyal ako sa kanya na naglalako pa ako ng dishwashing, inalok din niya sa akin yon. Kasi sa mga pamangkin niya, lahat meron ng mga kanya-kanyang tindahan na minamanage. So, gusto niya ialok at gusto na rin niyang huminto kasi nga, mga anak niya ay mga tapos na ng pag-aaral. No? So, hindi siya ma-invite sa abroad ng mga anak niya, hindi siya maisama kasi inisip niya tindahan niya. So, merong mga successful na negosyante na na-achieve na talaga nila ang gusto nila sa buhay. Wala na silang, kung tutusin ay dadating sila sa puntong, hindi na talaga nila kailangan pang magtinda araw-araw kasi sapat na, may naipon na, naayos na ang pensyon, talagang pwede nang mag-enjoy at ang mga anak ay mga successful na. So, yun ang pangarap ko, dumating ako dun sa ganung punto, syempre. Ika nga, sabi ko nga, ang gusto ko talaga, ang retirement age ko, gusto ko kami ng daddy, nagtitinda na lang pag gusto namin. Pag pagod kami, pwede kami magsara. Yung tipong wala na kaming iniisip na babayaran, no? Yung kumbaga kahit may iniisip kaming babayaran, hindi yung manghihinayang kami na magsara. So, lahat tayo nangangarap tayo ng ganyan, no? So, ako, pagdating sa mga opportunities na nagnanak, talagang ingat din ako. Kasi talaga na-overwhelm ako nitong mga nakaraan. Sunod-sunod ang dumating na sa atin. And sunod-sunod din ang responsibilities and obligation na tatahakin natin o mangyayari sa atin. But, advices ko lang doon sa mga katulad ko na nangangarap, na nagpapalaki ng empire, gustong magkaroon ng branches. Ang lagi nyo lang tatandaan, always, ang bawat decision na gagawin nyo ay laging makakabuti at mas lamang ang benepisyo kesa sa disadvantage niya kapag pinagdesisyonan nyo. So, hindi lahat ng opportunity na nagnanak sa inyo ay igagrab nyo. So, you have to also think if, kasi diba, in every blessings or in every, in every blessing, there is always a corresponding responsibilities. Now, in every privilege, basta may parang ganung motto there is always corresponding responsibilities. So, kaya, dapat handa kayo sa mga ganung bagay-bagay. Dapat na-address nyo, na-aaral nyo, at hindi yung basta sugod lang ng sugod. So, kaya ang Mommy Park, kapag kaalam ko na sa isang bagay pa lang, kailangan na ng focus ko, nagpo-focus ako. I have so much things that I can do para sa selling. Sa totoo lang, napakaraming mga extra incomes na pwede kong gawin. However, why hindi ko yon tinitake basta-basta?
Kasi yung pinaka-importante ang pina-priority ko. Isa lang ang katawan ko, isa lang ang utak ko. I can multitask pero hindi sa ganitong hindi sa ganitong senaryo, hindi sa ganitong pagkakataon, no? Kasi talagang kapag lume-level up ka, pag nangangarap kang lume-level up, nahandoon na talaga yung masasabi mong mahirap din siya talaga. Lalo na pag hindi ka ingat, no? Pag padalos-dalos ka. So napaka-importante ang support system. Napaka-importante na may nakakausap ka para mag-advise sa'yo, na sabihin ang maaaring kalabasan ng desisyon mo kapag may pinili kang desisyon na alanganin, no? Mahirap yung naggagaling-galingan ka, na tipong dahil meron kang negosyong existing ngayon, napalago mo, nasabi mo na ikaw ay magaling na negosyante, at nasabi mo na ikaw ay magaling, no? Ganon. So, hindi yun nag-e-end sa ganon, sa totoo lang. Although, minsan, kailangan din i-afflict natin ang sarili natin, and let's admit to ourselves, and purihin din natin ang sarili natin, na tayo ay parang i-affirm din natin yung sarili natin. Tanggapin din natin yung mga affirmations sa atin, na tayo ay minsan may napatunayan. Ganon, no? So, kaya, wag masyadong However, stay humble, ha? Stay humble. Yun lang yung pinaka-advice ko. Alam niyo, ako sa buhay, isa sa pinaka-ayaw ko sa lahat, at isa sa pinakamahirap kong kalaban, ay ang tanga. Sa totoo lang, irritable ako sa mga ganong tao. At ayoko magpaka-plastic. Yun talaga ako. Irritable ako. Kasi wala akong kalaban-laban eh. Wala akong kalaban-laban. Kaya ako, kapag meron akong na-encounter na mga bagay-bagay at nakikitaan ko na ng ganong senaryo na mga hindi nag-iisip, ganyan, padalos-dalos, filingera, ganyan, ay iniiwas ko na ang paningin ko, ang pandinig ko, ang sarili ko. Kasi nga, mahina ang tolerance ko sa mga ganong tao, no? Kaya naaalala ko lagi yung sinasabi ng tatay ko, tandaan mo sa buhay, pinakamahirap kalaban ay ang tanga. Sabi niya gano'n. Sabi ko, tatay, tanga? Grabe ka naman. Parang no? Kaya, naiintindihan ko na ngayon kung ano ang ibig sabihin ng tatay ko. Dahil sa buhay pala ng tao, ay malalaman mo kung kailangan mo dapat gagamitin ang iyong sentido komon, ang iyong pinag-aralan, ang iyong karanasan. So, napakahalaga na kung ano ang opportunity na mag-gain ka ng informations, magtataas ang iyong kaalaman at mapag-iina mo ang sarili mo, take it, grab it. Okay? Para mapag-ina mo ang sarili mo at magamit mo yan sa panahon na kailangan mo na. No? So, issue ngayon talaga sa totoo lang, ang salitang diskarte versus pinag-aralan. Sabi ko nga sa inyo, don't too much fantasize or materialize about the diskarte is much better than may pinag-aralan. Mabuti pa rin talaga ang may tinapos. Kasi sa mga panahong ganito, tulad nito, no, kapag may taxing, marami po, pag nakikita ko po yung mga post ng mga ka-groups ko sa mga taxing, ang dami po talagang naloloko ng mga mapagsamantalang matatalino. Bakit? Kasi nagpapagawa sila ng taxing, inasa nila, dahil di nga nila yun alam, di nila naiintindihan, no? Ang reason kung bakit nila inasa, dahil hindi nila naiintindihan, no? Hindi nila naiisip na po pwede silang magka-problema kapag wala silang alam. So, ang dami talaga na naloko sila, na mali-mali ang ginawa, ganito, ganyan, hindi pala ganyan, hindi pala tama yung ginawa ng na-hire nila, na-scam sila, ganyan. So, kung ikaw ay hindi kailangan matalino, no? Ang kailangan lang ay may alam, no? Hindi kailangan ng magaling, marunong, pwede na. Okay? So, yun yung mga sinasabi ko sa inyo. Especially pag magde-decision kayo when it comes to pag naglo-loan kayo, di ba? Baka ang pinapasok nyo ay napakalaking responsibilidad at hindi nyo naunawaan ang consequences. So, importante. So, yan ang aking mga paalala sa inyo. Alam nyo, isa sa pinakamasarap kapag yung taon-taon magbe-birthday ako, laging may mga regalo si God sa akin ng mga opportunities, mga blessings, na hindi siya material na bagay, pero magagamit ko siya para mag-improve ang aming buhay. So, mahirap sa katulad ko ngayon na inaasahan ng buong pamilya. Bread and butter namin ang hanap buhay namin ngayon, at talagang kung hindi ko rin talaga inayos, ay hindi ko rin alam kung saan kami pupulutin, sa totoo lang. Kasi ito yung masasabi ko talagang literal na nagsisimula mag-improve ang buhay, at literal na umaasa mabuhay sa isang negosyo.
Kasi talagang, ito talaga lang yung nag-ano sa amin ngayon, nagsusurvive. So, kaya, grabe talaga, pigang-piga ang utak ko, drain na drain ang katawan ko. Sabi nga ni Ma'am Edna, sa akin sa text nung minsan, ay, naintindihan kita kasi nung mga edad namin ganyan, kasagsagan din namin, malakas pa kasi kami, kaya, sige-sige lang, no? Pero, dahil wala pa kaming bahay, wala pa kaming kumbaga ba, parang hindi pa ganun ka-stable. So, mas na-appreciate ko ang buhay, alam niyo po kung bakit. Nakita ko kasi talaga yung pinaghirapan ko, yung pinaghihirapan namin ng daddy, na nagsimula kami talaga doon sa kung ano lang ang meron kami. Tapos, wala naman kami ibang source of income, kundi ito lang din. Dumating talaga kami doon sa punto na yung nabivisualize ko before na gusto ko magkasama yung magdarling, tapos parehas nyong tutuparin ang pangarap nyo, no, together, magkasama, parehas yung iaangat ng isa't isa. So, doon ko nakikita, natutuwa lang ako kasi yung proseso niya naging natural, no? Hindi, alam niyo naman po yan na tayo sa YouTube ay every 2 months na kung sumahod. So, hindi pa sasapat kung pambayad ng internet, no? So, pambayad ng internet siguro, yung isang internet lang. Tapos, every 2 months pa. So, actually, hindi talaga siya sasapat. Hindi siya talaga sasapat. Pero, okay lang. Sapat naman sa akin na nakikita ko na maraming mga nag-i-improve, maraming natututo, maraming nakukuhang kaalaman na i-share ng Mommy Park. So, okay na ako dun. No? That is priceless. That is more than worth. Priceless siya. So, marami dyan excited na mag-start tayo sa ating branch. So, siyempre, di ba? Actually, dito may mga nagtatanong na, Mi, kailan ka ba magbubukas sa kanila? Paano din kami pupunta rito? Mi, ganyan. Ganun sila. Natatawa lang ako. Natouch lang ako sa mga customers. So, yon ang aking mensahe sa inyo, mga ka-storemate, no, from Lola Park and ating mga ka-team at mga kasari. Dasal lang at sa mga nangangarap, ay syempre, mag-e-effort din kayo. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa palagi. Tatandaan nyo yan, ha? And, pag mahal nyo ginagawa nyo, pag passion nyo ginagawa nyo, talagang it comes naturally, napaka-genuine. Sa tulad ko na yung doon ako sa ang isa sa forte ko talaga yung customer service, no? Yun talagang pinaka-forte ko sa lahat. So siguro kaya din nagtagumpay ang ating hanap buhay kasi nandun tayo sa punto na masayang gawin ang selling, masayang magtinda, masayang maging tindera, no? Nakakapagod pero masaya. So, parang yung kapag hindi talaga, alam niyo sa totoo lang, gusto ko talagang matulog, mahabang tulog, mahabang pagligo, mag-unwind, manood ng Netflix, manood ng YouTube, at hindi ako istorbuhin na may tatawag na mga ahente. Kaya lang, pinili ko to, choice ko to. Ano? Pagkamahal mo, tatanggapin mo, nahihirapan ka. Okay? So, temporary lang naman yan. So, syempre, pangarap din natin na dadating tayo sa punto na hindi na tayo kikilos basta-basta physically, checking na lang, ganun. Tapos, yon, no? So, for the next 2 years, kung ako nasa YouTube pa, marami akong mga i-share sa inyo. Kasi, tulad nga ng sabi ko sa inyo, hindi ako nangangarap ng isang branch lang. Kasi talagang dati pa, yan na talaga ang pangarap ko. Kahit kay daddy, i-share ko talaga yan. Kasi if I remember before, nung na-frustrate, ang tagal ko talagang nakamove on nun. Nung na-frustrate ako kasi meron akong business idea na shinare kay daddy. Hindi niya nasuportahan at hindi niya akalain na magbo-boom yun. Tapos, dahil hindi niya ako nasuportahan, nagulat na lang siya na nakita na niya sa iba. No? So, kaya sabi ko, okay lang, siguro there is a better opportunity sa akin. No? Siguro kaya hindi ako nilaan ng Diyos para sa ganung big project agad kasi baka hindi ko rin kayanin. So, inano muna tayo sa paunti-unti. No? So, I do hope na hindi kayo naboringan at hindi kayo nainip. So, yan lang ay mga words of wisdoms and advices and sharing ko sa inyo na para ma-inspire kayo na magpursige. No? Walang maliit, malaki sa pagsisimula. Ang mahalaga, marunong kang magpa-rolling, marunong kang magpaikot, at higit sa lahat ay marunong kang maging legit na tindera at negosyante. Okay? So, this is Mommy Park and this is Team Park.
hindi na po kasi ako mag-vlog ng araw mismo ng 24 ng birthday ko kasi syempre, I want to enjoy naman. Actually, yun po yung target date na yung mabuksan ang ating store. So, hindi ko pa sure yan kasi nga syempre, ang aking best friend, gusto niya sa araw ng formal na bubuksan ang branch ay nandito siya kasi she's living in BGC. So, kaya kailangan ay ma-schedule. So, malalaman po natin, no? So, ayan, so far ay inano ko kayo, in-update ko kayo. Happy ako, guys. To God be the glory. And this is Mommy Park nagsasabing pa is my proud career. Bye! Fighting!